Lusot na sa BICAM ang 2026 national budget. Nanindigan ng mga miyembro ng BICAM panel na malinis ito at walang bahid ng korupsyon. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, una sa lahat, paano naresolba ang gusot sa DPWH budget? Oo, Jiggy, hindi na naibalik yung 45 billion pesos na hinihingi ng DPWH na ibalik sa kanila na unang tinapyas ng Senado mula sa kanilang 2026 budget. Ang nangyari, bago tapusin yung BICAM kaninang madaling araw, isinalang muli ng Bicameral Conference Committee yung budget ng DPWH at doon na pagkasunduan ng BICAM panel ng Kamara at Senado na imbis na 45B, 20.7 billion pesos yung iaawas o yung tatapyasin sa kabuoang budget, 2026 budget ng DPWH. Saan yan binase? Jiggy, binase yan dun sa bagong dokumento na ipinasa ng DPWH sa BICAM kung saan naroon yung computation ng mga materyales. Dahil di ba yung overpricing, yan yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtapyas yung Senado sa budget ng DPWH. So, ang tanong, saan mapupunta yung 20.7 billion pesos sa tinapyas? Ang sabi ng BICAM, 16 billion pesos mapupunta sa PhilHealth and then yung remaining na 4 billion pesos mapupunta sa National Disaster Risk Reduction Management Fund o NDRIM Fund. Kumpiyansa ang BICAM, both houses, HOR, Kamara at Senado na yung ipapasang budget ay malinis at wala ng overpricing sa anumang materyales at anumang proyekto. Bagamat syempre, sinasabi ng BICAM na wala naman talagang perpektong budget na maipapasa, Jiggy. Naging reaksyon dito ni Secretary Dizon gayong hindi na naibalik yung tinapyas sa budget ng DPWH. Jiggy, ang sinasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, 45% na mas mababa yung ipinasang budget o yung inaprobahang budget ng BICAM compared sa kanilang original request. Gayon pa man, Jiggy, talagang pagkakasyahin ng DPWH itong budget na ibibigay sa kanila for 2026 sa lahat ng mga proyekto as much as kailangan nilang i-implement ang lahat ng ito. Narito ang bahagi ng pahayag, Jiggy, ni Secretary Vince Dizon. 529 billion, which is 40% lower. Okay lang yun. Kasi naniniwala ako, naniniwala ang Pangulo, at naniniwala din ang Kongreso na ang importante sa budget ay maglinis siya at ma-implement siya ng tama. Di ba? Ang budget per se, hindi masama. Di ba? Ang masama, kapag yung mga proyekto sa budget, ginawang ghost, ginawang substandard, pinagkakitaan lang. At may mga aligasyon pa ring may pork barrel at mga secret insertion sa budget. Paano ito nilinaw sa BICAM? Pagtitiyak, Jiggy, ng BICAM leaders si Senator Win Gatchalian, Congressman Micah Swansig, malinis yung ipapasang 2026 national budget ng Kamara at Senado. Walang bahid ng korupsyon kumpara doon sa what is claimed to be the most corrupt budget nga, yung 2025 GAA. At pagtitiyak din nila at kumpiyansa rin ang BICAM leaders na walang i-veto o tatanggalin si Pangulong Bongbong Marcos doon sa final 2026 national budget na ipapasa ng Kamara at Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian at ni Congressman Micah Swansig, ang chairman naman ng APRO ng House. Ako ay kampante na itong budget na ito ay tunay na tutugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At ang higit sa lahat, itong budget na ito ay corruption-free. Isa po itong budget na mapagkakatiwalaan ng bawat Pilipino. Jiggy, dahil nga na-delay yung BICAM kasi supposedly sa original nilang ideal schedule tapos dapat yung BICAM meeting na yan itong nakaraang weekend or hanggang Monday. Pero dahil inabot nga ng Thursday ng madaling araw, pati yung ratification na usog na yan. So from December 22 magiging December 29 yung pag-ratify. Right after ratification ng both houses, ipapadala kay Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan mapipirmahan pa rin niya yung 2026 national budget bago matapos ang taon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na
sa social media pages ng News 5.